Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay isinulat sa pananaw ni Clarice, isang asawang naging sentro ng isang gabi na binuo ng alak, tukso at ang mapanganib na laro sa pagitan ng katapatan at pagnanasa. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng paanyaya. Sabado ng gabi, at ang asawa kong si Marco ay sabik na sabik. Matagal na niyang gustong makasama ang kanyang mga lodi, ang kanyang mga matatalik na kaibigan at kumpare na sina Joel at Dante. Si Joel ang kumpare naming kinuha naming ninong sa binyag ng aming anak, habang si Dante naman ang kababata ni Marco na tila kapatid na ang turingan nila. Mrs. Maganda ka ng pulutan ha? Darating ang mga kumpare. Dito na tayo sa bahay para safe, sabi ni Marco habang tinutulungan ako sa kusina. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba akong kaba ng gabing iyon. Habang nagluluto ako ng sisig at nag-aayos ng mesa, tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin ng oven. Suot ko ang isang manipis na duster na pambahay, presko, komportable, ngunit humuhubog sa aking katawan. Hindi ko naisip na palitan ito. Sa sarili naming bahay naman ang inuman at kampante ako sa mga kaibigan ni Marco. O iyon ang akala ko. Dumating ang dalawa ng mag-aalas 8 ng gabi. Si Joel na palaging may dalang ngiting mapang-akit at si Dante na tahimik pero may mga matang tila laging may sinusuri. Wow! Pareng Marco! Lalong gumaganda si Maring Clarissa, bati ni Joel. Ang kanyang tingin ay hindi tumigil sa aking mukha. Bumaba ito sa aking leeg hanggang sa bahagi ng aking dibdib na bahagyang nakalantad. Siyempre, alagang Marco yan. Tawa ng asawa ko, sabay akbay sa akin. Hindi alam ni Marco na ang kanyang pagmamalaki ay tila nagbukas ng pinto para sa pagnanasa ng iba. Nagsimula ang inuman sa veranda. Bilang asawa, tungkulin ko ang mag-asikaso. Sa bawat lapag ko ng yelo, sa bawat pag-abot ko ng baso, nararamdaman ko ang mga mata nila. Si Marco ay mabilis tamaan. Masaya siya, maingay, at panay ang kwento tungkol sa aming buhay. Pero sina Joel at Dante, sila ay tila mga leon na naghihintay ng pagkakataon. Mag-alas 11 na. Ang bote ng brandy ay halos simot na. At ang usapan ay naging mas malalim at mas mapangahas. Napansin kong si Marco ay nagsisimula ng humilig sa sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay mapupula na at ang kanyang pananalita ay hindi na maintindihan. Pare, mahal ko tong asawa ko, ungal ni Marco bago tuluyang bumagsak ang kanyang ulo sa mesa. Tulog na siya. Ang aming haligi ay pansamantalang nagpahinga, iniwan akong mag-isa sa gitna ng dalawang lalaking hindi ko akalaing may ibang balak. Lasing na si Marco, mahinang sabi ni Dante. Ang boses niya ay wala ng bakas ng pagkalasing. Tumingin siya kay Joel. May isang mabilis na senyas na dumaan sa pagitan nila. Isang lihim na pagkakaunawaan na ako lang ang hindi nakakaalam. Tulungan na namin siyang ipasok sa kwarto, Mare, alok ni Joel. Binuhat nila si Marco. Sumunod ako, kinakabahan. Pagkalapag nila kay Marco sa aming kama, hindi sila agad lumabas. Nanatili sila sa loob ng aming silid, ang sagradong lugar namin ni Marco. Mare, ang init dito, no? Sabi ni Joel habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng kwarto. Ang tunog ng trangka ay tila isang hatol sa aking pandinig. Anong ginagawa niyo? Lumabas na tayo. Baka magising si Marco. Bulong ko! Bagamat alam kong kahit kanyunin ng asawa ko, ay hindi ito magigising sa tindi ng alak. Lumapit sa akin si Dante. Nararamdaman ko ang amoy ng alak at sigarilyo sa kanyang hininga. Clarice, matagal na kaming nag-uusap ni Joel. Alam naming hindi ka na naasikaso ni Marco. Sa sobrang busy niya sa trabaho. Sayang ang ganda mo kung ganyan lang. Hinawakan ni Joel ang aking kamay.
Ang kanyang palad ay magaspang ngunit may hatid na init na hindi ko inaasahan. Dapat akong sumigaw, dapat akong lumaban. Pero ang totoo, may bahagi ng aking pagkatao na matagal nang nauuhaw sa atensyon. Ang pagiging mabuting asawa ay naging isang mabigat na pasanin at sa gabing iyon, ang tukso ay tila isang matamis na lason. Huwag kayong ganyan, kumpare kayo ni Marco, mahina kong sabi. Pero ang aking katawan ay hindi gumagalaw palayo. Kumpare kami ni Marco, pero lalaki kami, Clarice. At ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita namin, bulong ni Joel sa aking tainga. Doon nagsimula ang laro. Sa mismong kama kung saan mahimbing na natutulog ang aking asawa, sinimulan nilang ang kini ng aking atensyon. Ang bawat haplos nila ay tila isang paglapastangan. Ngunit kasabay nito ay ang kakaibang kiliti ng bawal. Habang si Marco ay humihilik sa kabilang bahagi ng kama, ang kanyang dalawang matalik na kaibigan ay tila nagpapaligsahan sa pag-akit sa akin. Ang dilim ng kwarto ay naging kakampi namin. Ang bawat bulong, ang bawat nakaw na halik ay puno ng takot na baka magising si Marco, pero iyon din ang nagpapasidhi sa tensyon. Clarice, tingnan mo siya, bulong ni Dante habang itinuturo si Marco. Natutulog siya habang nandito kami. Hindi kanya deserve. Ang galit at pagnanasa ay naghalo sa aking dibdib. Pinanood ko ang aking asawa. Habang nakabuka ang aking mga hita habang nagpapasarap ang dalawa, pinaubaya ko ang aking sarili. Mahal ko siya. Pero sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding pangungulila. Hinayaan ko silang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Ang mga kamay na dapat sana ay tumutulak sa kanila ay naging mga kamay na yumayakap sa panganib. Natapos ang gabi ng walang ingay. Umalis sina Joel at Dante bago pa man magliwanag, iniwan akong nakatulala sa kisame habang si Marco ay nagsisimula ng gumalaw. Nang magising si Marco, ang unang ginawa niya ay ngumiti sa akin. Mrs., ang sarap ng tulog ko! Pasensya ka na! Nalasing ako agad kagabi. Nakaalis na ba sina Joel? Maayos ba ang naging inuman? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang inosenteng mukha ay tila isang sampal sa akin. Oh, Marco! Maayos ang lahat! Nakaalis na sila! Tumayo ako at naghanda ng kape. Pero ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang amoy ng mga kumpare niya ay tila nakakapit pa rin sa aking balat. Ang bawat ngiti ni Marco ay nagpapaalala sa akin ng aking pagtatraidor. Lumipas ang mga araw at ang buhay namin ay bumalik sa normal. Pero alam kong wala ng normal. Sa tuwing darating sina Joel at Dante para bumisita, may mga lihim na tingin silang ipinupukol sa akin. Mga tingin nagsasabing alam nila ang aking kahinaan. At si Marco, nanatili siyang tapat. Walang kaalam-alam na ang mga taong tinatawag niyang kapatid ay ang mga taong kumuha sa dangal ng kanyang asawa sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ang pag-akit na yon ay hindi lang isang gabi ng sarap. Ito ay naging isang habang buhay na kulungan ng lihim. Ako si Clarice, ang asawang tapat sa paningin ng mundo, pero isang bilanggo ng sarili kong pagnanasa at ng pagtataksil ng mga kumpare. Lumipas ang mga linggo matapos ang gabing iyon sa bahay bato. Akala ko ay nabaon na ang lahat sa limot. Ngunit ang konsensya ay isang malupit na kaaway. Hindi ito natutulog. Sa tuwing yayakapin ako ni Marco sa gabi, nararamdaman ko ang panlalamig ng aking balat. Ang bawat halik niya ay tila nag-iiwan ng paso sa aking budi. Ngunit hindi lang ako ang nagbago. Si Marco, sa kabila ng kanyang pagiging kampante, ay nagsimulang makapansin. Hindi dahil sa nahuli niya kaming may kausap sa telepono, kundi dahil sa kilos ni na Joel at Dante. Tuwing may inuman, naging masyadong pamilyar ang dalawa sa akin. Ang mga biro nila ay may halong pambabastos na tanging sila lang ang nakakaunawa. Clarice, bakit parang naiilang ka na kay Joel? Tanong ni Marco isang gabi habang nagliligpit kami.
Dati naman ay tawa ka ng tawa sa mga hirit niya. Wala lang, Marco. Pagod lang siguro ako. Sagot ko, pilit na umiiwas sa kanyang mga mata. Doon ko nakita ang isang kislap ng hinala sa kanyang tingin. Isang kislap na hindi ko pa nakita sa loob ng maraming taon. Isang gabi, nagpaalam si Marco na may emergency meeting daw sa trabaho at baka madaling araw na makauwi. Gaya ng dati, hindi nagtagal ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Joel. Mag-isa ka lang ba? Papunta kami ni Dante. May dalang alak. Dapat ko silang tanggihan. Dapat kong isara ang pinto. Pero ang takot ko na baka gumawa sila ng eksena o ibunyag ang nangyari ay nagtulak sa akin na hayaan silang pumasok. Nang dumating sila, mas naging agresibo sila. Akala nila ay ligtas ang gabi. Ano Mare? Na-miss mo ba ang serbisyo namin? Tawa ni Joel habang pilit akong hinahawakan sa bewang sa kusina. Tigilan niyo na ito, bulong ko, pilit na kumakawala. Nandito lang sa paligid si Marco, baka bumalik siya. Wala yung asawa mo, Clarice? Lasing na yun, tulog na yun kung nasaan man siya. Hirit naman ni Dante habang nilalapit ang mukha sa akin. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa taas. Hindi umalis si Marco. Nakatayo siya sa itaas ng hagdan. Hawak ang kanyang cellphone na tila may remedyong video call o recording. Ang kanyang mukha ay hindi galit. Ito ay wasak. Marco, ang tanging lumabas sa aking bibig. Napabitaw si Joel sa akin na parang napaso. Dahan-dahang bumaba si Marco. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng hatol sa aming lahat. Pinakinggan ko ang lahat mula sa baby monitor na iniwan ko sa ilalim ng mesa. Sabi niya sa boses na nanginginig sa pait. Akala ko ay nagkakamali lang ako ng hinala. Akala ko ay masyado lang akong praning. Pero mga kumpare ko at ang asawa ko. Tumingin siya kay Joel at Dante. Mga kapatid ang turing ko sa inyo. Pinatuloy ko kayo sa bahay ko, pinakain, pinagkatiwalaan. Pare, biro lang yun. Walang nangyari. Tangkang pagpapalusot ni Joel. Pero isang mabilis na sampal mula kay Marco ang nagpatahimik sa kanya. Huwag mo akong gagawing gago, Joel. Narinig ko ang mga sinabi niyo tungkol sa gabing nalasing ako. Narinig ko kung paano niyo pinagtulungan ang asawa ko habang wala akong kamalay-malay. Pinalayas ni Marco ang dalawa. Walang nagawa sina Joel at Dante kundi ang umalis ng mabilis. Bit-bit ang kahihiyang habang buhay nilang dadalhin. Nang kaming dalawa na lang ang naiwan, ang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Lumuhod ako sa harap ni Marco. Patawad, Marco. Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Tiningnan ako ni Marco nang may halong awa at pandidiri. Ang masakit, Clarice, ay hindi lang ang ginawa nila sa iyo. Ang masakit ay ang katotohanang hinayaan mo silang makapasok muli na naging lihim nating tatlo ang pagkatao ko bilang asawa. Hindi ko na kaya, Clarice. Pagpapatuloy niya. Ang bahay na ito ay hindi na bahay bato. Ito ay bahay na gawa sa buhangin at tuluyan na itong gumuho. Iniwan ako ni Marco ng gabing iyon. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at hindi na muling lumingon. Ang mga kumpare na akala ko ay magdadala ng kulay sa aking buhay ay sila ring kumuha ng lahat ng mayroon ako. Ngayon, mag-isa ako sa gitna ng sala kung saan nagsimula ang lahat. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala ng pagtataksil, ang amoy ng alak, ang tunog ng tawa ng mga maling tao at ang huling tingin ng asawang tapat na aking sinayang. Ang lihim ni Clarice ay hindi na lihim. Ito ay naging isang kwento ng babala na ang pagtataksil sa loob ng sariling tahanan, kasama ang mga taong tinatawag mong pamilya, ay isang sugat na kailanman ay hindi maghihilom. Ang bahay bato ay nanatiling nakatayo, pero sa loob nito wala nang natira kundi ang mga anino ng aking pagsisisi. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat po sa pakikinig.